to. Yung ba sabi? Daanan daw to? Hindi ko lang alam. Pisto. Hindi, PPM ko si Sir. Sir Eman, kung paano gagawin dito. Kasi ang entrance ng pisto, yun, isa na yun. Saka yun, sa tulos din. Oo nga no. Pasok pala, nakaharang sa daan ano. Ito kasi, ito ang daan dito. Yung dulo, papunta ron. Yan, ibang lote yan. Oo, hindi na sa atin yun, di ba? Oo. Ba yan? Bali, yun ang hangganan ng 24. Yan. Kausapin ko Sir Eman dito. May problema pala rito. Hindi ko lang din alam kung anong kanya. Ano plano? Oo. Bella. Ayan mga kabukas. So nandito po yung geodetics. Nagmumuhon sila dun sa phase 2. Boss ano? Block 10. Ayun. Dito lang ba yun? Ito, yung hilera na to. Bella. Kaya iwanan namin mamaya dyan Oh? Iwanan namin pa siya? Saan mo lalagay? Ayun o, yung sa gitna, sa loob lang. I don't know. Sige. Ay, may mga nakatanim doon. Hindi, nilagay lang namin dun sa iniwas. Tapos Yung ano na yan? parang ano lang. Oh, sige. Pupunta kami sa kabila. Akala ko yung yung moon. Hindi. Yung ano. Oh, sige. Bella. Magagawlo yung ano nyo, no? Mapa. Bella. Mabait yan eh. Tama na kanina eh. Mabait yan. Ang bantay ko dyan eh. Diretso na kayo doon sa loob. Diretso sa taas. Kasama pala tong katubigan na to, yung tubigan na yan. Ayun, kasama yan. Pero ano na yan, kalsada na yan. Yan yung magiging kalsada, yung ano na yan. Ito to, yung kalsada na yan, papasok doon. Yung tulos na sa gitna na yun. Bakit din? Susuruin nyo na yan pagka na ano na. Pagka nalitingan na, lalagyan na siya. Tatambakan na no. Kasi mahirapan yung magti-tripping. Bago din, lalo ka kung pagka... Ano boss? Block 10, 16, 17, saka 23, 24. 16, 17, 23, 24, Block 10. Doon yata. 23, 24. Saka 16, 17. Meron na to. Dito. Ayan. Saka ito, hindi dito. Ay, piturahan niya lang sir eh. Para ako na magtutulos. So ito. Unless may Ilalim. Ayun, tulos mo yun. Ayan. Ano yan sir? 16. tulos lang, hindi lalagyan. Dapat may. Wala mo. Ayan muna. Sir, ano to sir? Ano to sir? 24 yan, dulo ng 24. 24 dulo. Saka yun oh. Yung may pula. Yan, hatian yan. Oo. Ito 24 to. 24 dito pala yung ano niya. Ayos. Ay. Dito.
Dito ko dyan. Dito. Ayan, dyan. Ito. Yung Ayan, hatian yan. 23, 24. 24. 23, 24. Yan ang hatian. Yan ang gitna nila na. 23, 24. Tapos, ito yung sa 23 dulo. 23 dulo. Saka yung sa may sasakyan nyo. Ayan. Ayan. 23, Sir, 24. makikita niya ako mamaya nung Ha? ito, Yung. yung gamit namin. Oh, sige, sige. Silip-silipin ko na lang. Papasok kayo doon, ano? Tapos mamaya. Sige, sige. 23, 24. Yan. Minarki na. Ayusin ko na lang mamaya, pero ayun, may mga marking naman. Hindi natin pwedeng talian kasi nagdadaan sila dito eh. Ganyan lang muna. Todas. Pinababakura na nga pala ito. Kausapin ko Sir Eman. Kailangan makagawa kayong daan pala. No, bago mabakuran to. Baka kuhain siya yan. Ha? Yan. Gagawin daan yan eh. Gagawin bandaan to? Papunta ro. Binenta nila to. Oo nga. Pero may-ari. Nasa Norway ang may-ari nito. Yung ba sabi? Daanan daw to? Hindi ko lang alam. Nadal payment. Pisto. Hindi. PPM ko si Sir. Sir Eman. Kung paano gagawin dito. Kasi ang interest ng pisto yun. Sana yun. Saka yun. Sa tulos na yun. Oo nga no. Pasok pala. Nakaharang sa daan ano. Ito kasi ito ang daan dito. Yung dulo. Papunta ron. Yan. Ibang lote yan. Oo, hindi na sa atin yan, di ba? Oo. Ano ba yan? Bali, yun. Yun ang hangganan ng 24. Yan. Kausapin ko Sir Eman dito. May problema pala rito. Hindi ko lang din alam kung anong kanya. Kung ano plano? Oo. Pero tingin ko baka kunin yan eh. Sir Jopel, ang laki na ng tanglad mo. Saka yung alugbati. Ako na mag-harvest nito. Wala ka. Joke lang. Buhay na. Yun lang. Masyukal. Punayin natin sila. Masukal sir. Kasada kasi ito eh. 17. 17 to. 16 yung kabila. 16 yung sa kabila. Sige. Labas yung lemon sir para alam ko. Yun. Dali mo na kayo mo doon. Yung may muna. Cheng, mauna na kayo doon. Cheng. Yung isa. Kailangan pala to maasikaso ko kaagad to kasi tutubo ulit yung damo. Masukal short pa naman ako, mula sibuyas pa naman yung aking legs. Sibuyas na yung bulok na. Ayan. Masukal na. Yun. Isa. Pag nahaban pala yung maganda rin. Yan. 17 sir eh. Ito 17. 16 kabila. Yung 16. Ayan, sige. 17, 16. Wala.
Naputol to sir. Naputol yung ano. Tinira yata ni Kuya Greg to. Siya kasi nagtanim niya ito sir eh. Kuya Greg. Oh, ay, yun. Hatian niya na 16, 17. Hatian, ayan, hatian. Dulo na 16. Ito hatian. Yun. Tapos lalagyan ng kulay para madaling makita. So ito hatian ng 16 saka 17. Then ito yung dulo ng maganda pala rito. Alis patag pa rin pala dito. Ito yung ayun. Ganda rin to, no? Patag. Ayan, dulo 16. Dulo na 16. Ito, 16. Dulo na 16. Yun. Ayos. Ngayon ate, no? Ayan. Ayos, Sir Jun. Ito na, na-locate na yung lote. Cleaning na lang to. Ganda pala isugan ng mga kambing dito. Gusto ko rin ng mga kambing ang ganyan. Yan, ito yung dulo na 16. Maganda pagkakapili na sir. Bago dumating ng ano, tubigan. Yan. Yun. Ayos. Ayan, napalocate na. Yan yung hatian. Yan. Okay, thank you. Ano na kay Sir Eman yung bayad? Sir Eman ang bahala. Yun. Yes. Thank you. Wala yung mga kulit nila. Oo. Buhay na. Ayan, at least na ipalocate na natin yung lote ni Sir Jun. Kaya lang kakaroon tayo ng problema dun sa ano, yung nakaharang dun sa entrance. So coordinate ko to sir kay ano, Sir Eman. Pero hopefully wag na maano. Ganda kasi yung lugar na yun. Ayan. Ayan yung kanila GPS. Ayan Sir Jopel, nilagay mo na yung GPS sa lote mo. Paano yan? Nagmamuhan sila. Hindi na pwedeng tanggalin niya kasi ano, masisira yung kanilang pang mapa. Sir, thank you ha. Thank you. Ayan, balik na ako. Yun ang problema ko. Teka. I-message ko si ano, Sir Eman. Paano gagawin doon? Nakaharang pala dun sa entrance na gagawin nila papuntang phase 2. Ayan. Malaman nyo kung anong magiging desisyon mga kabukalis. Ililipat ba nila? Kaya, kasi di ba? Kaya nga kumuha yung tao para yun ang gusto nyo location eh. Pero yan. At least napalocate na natin. Hindi na natin kung ano maging kasagutan ni Sir Eman. Hello goat! Ito mga kabawas, alam niyo ba kung ilang taon na tong kambing na to?
14 years. Sabi ni Kuya Greg, 14 years. Diyan nagsimula lahat ng kambing nila. Yung nasa atin, ano niya na, apo na niya, apo. Anak na ng anak niya. Ganyan na po katana ang kambing niya. Pero nakapag-aanak pa oh. Dalawa yan eh. Alam ko dalawa yan, namatay isa eh. Ayan. So, balik na tayo. Pahinga na muna tayo. Bella! Bella! Dito! Bella! Sir, Happy New Year! Bella! Teka. Bella, dito! Bella! Ayan mga kabukal, si Sir Eman. Oh. Bella! Ayan, tinabi ko yung aso mga kabukal. Maharang sa ano. Bella, maharang sa bako. Ang tanong natin kung tatamaan ba. Marunong pala magbako to si sir. Oh, ito eh, di ba? 24 to, di ba? Oo. Kasi kailangan natin sa sacrifice dahil importante pagkaraan siya dito sa gilid. Sa gilid. Susunod na lote eh. Sa phase 2. Eh, paano to? Dalawa imumove mo. Isa lang. Eh, maghihiwalay lote niya. Dalawa yung lote niya. Dalawa lote niya eh. Ano po move na lang natin yung dalawa? Yung dalawa. Saan mo kaya imumove? Ay, bilhin siya kung saan niya gusto. Maganda, makapunta sa signal side. Nasa Norway yun eh. Nasa Norway. Ikaw lang nga Ako yung ano niya eh. Ikaw ang pipili. Papipiliin ko siya dito. Ito kasi magigindaan niya. Dito ba sir? Wala na dito? Kasi ayaw niyang lumayo sa akin eh. Saka na eh, matubig dyan eh. Patatabakan nyo? Ah, yan yung gagawing kalsada. Yan ang kalsada po kasi yan. Ah, Makaramba yung engineer, sinabi mo nga. oo. Yun nga eh. Mahina signal ko sir. Ha? Mahina signal. Ayaw ko. Oh, mahina nga dito eh. May update map ka. Pero, wala rin eh. Hingi ako kay Ate Glenda. Pero kung ano, papiliin ko siya either dyan o dito. Kung may available pa dito. Kung meron dito. Pero kung wala na, hanap na lang siya ng... Basta papiliin natin siya ng iba. Basta maganda ng dalawa. Oh, sige. Iko-kontakin ko na lang pala mamaya. Kaya naman pasgan nyo, sacrifice dahil importante may 8 hektare ka. Tusuruin nyo na yan. Kasi alagin namin ang daan yan palayo eh. Pataas. Dulo ng property. Kaya nga, oo. Tapos pagka may budget na, lalagyan ng marmol mo. Sir, ano ba plano mo dito sa akin? Kasi pag tag-ulan, hirap na hirap ako eh. Bakit? Hindi to. Yung sa daan namin dito. Damay ka na, Damay na ako dyan. Direct. Kasama ka na kasi ang magiging daan yan mula doon sa kalsada eh. Saan ang tatahakin yan? Ito, ang tatahakin niya. Ito po. Yan. Ano ba kang block in lang? Block 8 ako eh. Yan. Matamaan niyo sa'yo. Hindi tayo nakukuha ng daan eh. Pigilin na to. Yung pinapaputol mo kila Kuya Greg? Opo, yun. Yung ba yun? Yan. Papaayos na yun. Ito yun, yung daan na yun. Pak, tapos hindi kong ganon. Tapos hindi ka direct pinili. Saan ang daan yan? Dun sa tabi nung... Kuya Greg, ay ito. Ito yung kila Kuya Greg eh. Yan, kasama yan. Hindi, Papagawa saan, ko saan ng- tayo papasok? Yung bubuhayin mong kalsada? Pwedeng dito, pwedeng dito. Hindi pa sigurado kung alin na niyang bubuhayin. Lahat naman kasi bubuhayin Ay, pagsasabay-sabayin mo na. Okay. Kaya ito, ano to, yung mga tambay na to dito eh. Bali ano na yun, sir? Wala tong mga sulo. Macadam Road na yung gagawin mo na yun. Ayun. Bubuhayin muna, kumbaga bubuhayin muna siya ng isa. Oo. Kumbaga para makita yung pinaka Oo. mga kalsada. Tapos nun,
Macadam Mga Road. marble. Yun. So ano na ako dyan? Damay na. Rain or shine na yun. Yun, damay na ako dyan, no? Kasi Yun. ikaw lang bukat eh. Kaya nga. Kasi, eto sir, mag-ano na to eh. Magtatayo na ng mga kubo eh. Yung mga nakabakod na yan. Kaya nga kahit di mariwan eh, kinuha namin. Ano to? Sa'yo? Narkilo? Talaga kinuha nyo na to? Ikaw mag-ooperate? Ay, sige. Wala akong magagawa, wala akong tumapos. Kaya nga, sige. Oh, sige, ganun lang sir, papipiliin ko si sir ha. Opo. Tapos sabihin ko sa'yo kung saan siya nakapili. Okay, sige. Ayan. Ay, aakit nyo doon? Ayan lang. Sige. Sige sir, oh, thank you ha. Sir Jun, we got an answer. Yung sa previous nga na ano, nagpalukit tayo. Tama nga yung sinabi ng geodetics, talagang tatamaan. So ayan, si Sir Eman na, ayan oh, may dala siyang backhoe. Talagang ano na, tinamaan talaga sir. Pero ayun nga sabi ni Sir Eman, pipili tayo ng magandang spot sir. Dito, either dito or dito sa bagong sa phase 2, sa entrada ng phase 2 po pwede kang kumuha ng ano, magkatabi pa rin kasi dalawa yung lote mo. So ililipat natin yung pares na lote. Hindi natin pwede paghiwalayin yan. So yan, i-message kita. Hingin ko lang muna yung updated map kay Ate Glenda. And then sisend ko sa'yo. Pili tayo. Pero ano ko rin, titignan ko rin kung saan ba maganda dyan na ano, na makapili tayo ng malilipatan mo. Pero ayun, isa pang good news, yun nga sabi ni Sir Eman, umpisahan na yung ano, yung Macadam Road mga kabokal. So yan. Okay, so alright. Ayan, so yan po ang ating update. Yan, gaya nga nasabi ko sa vlog ko, basta't subscriber, viewer ko po at nagdaan po sa akin, kumuha po ng lote dito sa Barangay Tukol, San Rafael, Bulacan, magkakaroon ng mga ganyang problema. Sige po kas po, hindi po kayo pababayaan. Kaya nga ito, personal po ako nakipag-coordinate sa head kay Sir Eman kung ano ang magandang gawin kasi nga tatamaan. Yan, ayun nga, yun po yung solusyon na binigay sa akin. Pero ito, syempre, isasanggunin ko pa rin kay Sir Jun. Syempre siya ang may-ari. Kung okay ba sa kanya. And from there, ano, titignan natin yung next step natin. Pero most likely, pipili tayo rito ng maganda. Syempre, pipili ko ng maganda si Sir Jun. Baka dito. Ito mga kabokal, so yung malapit sa Kawayan, maganda rin yan. Perfect din yan. So titignan ko lang yung updated map kung available pa yan. Yan ang isa sasuggest ko kay Sir Jun. Nababalaho din pala ang bako. Hindi, umihit. Kala ko nababalaho. Umihit pala. Wala plate number. Wala naman talaga plate number. Pwede naman. Kaya lang baka dumaan yung ano, yung mga traktora doon. Yung mga nagtatraktora doon. Pwede naman siguro. Ayan mga kabukas, nalobat yung cellphone natin. Sorry, hindi ko na nakunan. Pero ayun, yung huling pag-usap namin ni Sir Eman nga, unfortunately, tatamaan yung isang lote ni Sir Jun doon nga sa may bungad ng entrada ng papuntang phase 2. So kailangan po nating ilipat na lang. Yun nga ang sabi, yung ang option po is ililipat na lang, maghanap ng ibang pwesto. Ililipat po yung dalawang lote niya. So yun, maghahanap po ako, titignan ko yung updated map mamaya. Tignan ko kung saan magandang mailipat si Sir Jun. Pipili ako ng magandang spot. Pero gusto kasi niya malapit sa akin kaya. Ayan mga kabokal. So ayun na yung back ko. Ito nyo ba? Ayan na, naghuhukay na doon. Inaayos na yung daanan papunta ron sa taas.
Ayan. Ayan nga po kasi yung phase 2 na bubuksan nila, another 8 hectares na ibebenta nila. And then ayun nga yung ano, yung lote ni Sir Jun na tinamaan. Kasi yan yung magiging entrance papunta sa phase 2. Binigyan tayo ng option, Sir Jun. Ito sa Block 9. Block 9, ayan po. Yung area na yan. Block 9 na magkatalikuran po. Magkatalikuran yan. Ano ba to? Block 9 lot 2 and 4 yata ang sabi ni Ate Glenda dyan. Yan po yung option na ito kasi yung pinakamalapit po na available na lang. Wala na pala yung tinuro ko kahapon. Kahapon po kasi yan yung tinuro ko kahapon doon na sabi ko kung available pa. Yung sa may kasagingan na yun. Wala na po pala. So ito po yung binigay na option. Dito pasok sa dito sa phase 1 po. Sa phase 1 ayan po yung available na lang na malapit sa akin. Talikuran 200 square meter pa rin. Kaya lang mababa yung part na yon, ayun mababa. Pero sabi naman tatabunan daw kung yan po mapipili nyo, tatabunan kasi priority nga po kayo. Tatabunan daw nila yan. Anyway, may backhoe naman na. Yan ile-level daw po. Yan Sir Jun, so pinakita ko, ito pinapakita ko sa inyo yung option. Pero kung hindi nyo naman po magugustuhan yan, meron pa rin po tayong option na kumuha doon sa entrada ng phase 2. Ayan, kaya lang hindi pa well defined ngayon kasi inaayos pa nila. Pero doon po, malapit din sa loting tinamaan sa'yo. Sa entrada po, ayun doon po banda. O pwede rin daw po dyan. Ayan. O ayun po, yun po yung option na ibinibigay. Yan po yung mga lote na yon. Pero syempre si Sir Jun ang may last say dyan. So yun, inirelay na po ni Ate Glenda sa kanya. Waiting na lang po ako sa kung ano po magiging desisyon or kung meron pa po silang may offer na mas maganda. Ayan, so yan, isa po ito sa isolated case lang naman po ito mga kabukers. Kaya lang syempre nakaka-disappoint din kasi nga binenta na nila yung lote, may contract na sila. Tapos bigla magbabago. Pero yun nga, ginagawa naman po ng paraan, hindi naman po nagpapabaya. Pero sa personal opinion ko po, ako po mismo ay disappointed sa nangyari kasi syempre subscriber po natin niya si Sir Jun. Kaya nga niya po napili yung lote na yon, is yun ang gusto niya. Tapos biglang kukunin sa kanya, babawiin. Well, ayoko na makipag argument kay Ate Glenda kasi yun ang ano nila eh. Ayoko na rin mag-comment. Pero yun po mga kabukal. So again, isolated case po. Kaya lang hindi dapat mangyari yung ganyan. So yan, wait na lang po natin yung desisyon ni Sir Jun. Si Sir Jun naman ang diyan eh, ang buyer. So siya ang makapagdedesisyon kung ano ang kukunin niyang option. Ako po ay waiting na lang. Pero again, isa nga po sa aking commitment sa aking mga subscriber na kumuha dito sa area natin. Hindi ko po ipababayaan kung may mga ganyang problema po. Hindi ko po kayo pababayaan. So nandito pa rin po ako sa tabi ni Sir Jun, nakantabay din po ako sa decision niya. Pero hindi ko po siya iiwan. Siyempre na yan eh, subscriber po natin. So obligasyon po natin na gawin yung makakaya para ma-assist siya sa naging problema na ito. Ayan, so abangan nyo mga kabokals, isasabihin ko naman po kung ano magiging desisyon niya, kung lilipat ba siya or kung anong option po ang mapagdidesisyonan. Yan, so isa pong panawagan again sa aking mga subscriber, mga viewers po na nanonood ng aking mga vlogs patungkol po dito sa mga binibentang lote dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan. Again mga kabokals, muli ko po ipinapaalala sa inyo, kung nagdaan po kayo sa ibang ahente, hindi po kayo nakipag-coordinate sa akin at kumuha kayo ng lote dito sa Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, at magkakaroon po kayo ng problema na kahalintulad po sa nangyari ganito, ay syempre po wala po akong magagawa dyan. Doon po kayo sa ahente nyo makipag-coordinate, sila po ang gagawa ng solusyon para sa inyo. Pero katulad nga po ng
kila Sir Jun at sa mga iba pa pong mga subscriber ko na nagdaan sa akin po nakapag-coordinate, alam ko yung transaction nila. Syempre hindi po tayo magpapabaya dyan. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko para po tulungan kayo. Yun po aking commitment sa inyo. Ayan, so maraming salamat mga kabokals sa lahat po ng mga subscribers, sa lahat po ng mga solid kabokals and mga viewers ko. Maraming salamat. Syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Happy New Year! So hanggang dito na lang. Muli ito inyong kabokals farmer nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!